Christmas, it's a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas, we share the love. This Christmas, we share the love. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas, we share the love. We share the love. This Christmas. Ito ang Bombo Radio Dagupan. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ng 6 ng umaga. Magandang umaga, lungsod ng Dagupan, lalawigan ng Pangasinan sa inyong Bombo News and Views Morning Edition ngayong araw ng Linggo, Disyembre 7, 2025. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas, we share the love. Mga kabombo, sa ating Christmas countdown, meron na lang tayong 18 days bago sumapit ang Pasko. At ngayon sa ulo ng ating mga balita, sa ating tampok na balita, halos 30,000 katao apektado sa pananalasa ng Bagyong Wilma, habang bagyo bahagyang bumilis pa. Sa ating balitang lokal, Bureau of Fire Protection Pangasinan, nakataas na sa Blue Alert status para sa Kapaskuhan, ngunit Red Alert status itataas naman sa December 23, habang offline paalala iwas paputok ipinatutupad. Sa atin namang balitang pambansa, kasong perjury isinampas sa Ombudsman laban kay Senador Rodante Marcoleta. Sa ating balitang ibayong dagat, mass shooting sa South Africa, ikinasawi ng hindi bababa sa 11 katao. Sa ating balitang espesyal, isang Briton ginawang mabilis na sasakyan ang kanyang garden shed para makapagtala ng world record. Sa ating balitang pampalakasan, New York Knicks tinambakan ng 34 points ang Utah Jazz. Sa ating Bombo News Analysis, lifestyle check sa First Family, tunay nga bang hakbang tungo sa transparency at pananagutan. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Here now is the Bombo Weather Forecast. Sa ating tampok na balita, umabot na sa 11,460 na pamilyang natukoy na apektado sa pananalasa ng Bagyong Wilma ang ika-23 bagyong pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong taon. Ito ay katumbas ng 28,850 na katao mula sa kabuang 63 na barangay. Batay sa December 6 report ng Department of Social Welfare and Development, Disaster Response Management, 125 na pamilya na binubuo ng 358 na individual ang dinala sa mga evacuation center. Umabot na rin sa 8 evacuation center ang binuksan habang inihahanda ang iba pa para sa posibleng mas malawakang paglikas. Samantala, bagyang bumilis pa ang Tropical Depression Wilma at kasalukuyang malapit sa Calbayog City, Samar. Binabantayan ito sa bisinidad ng Calbayog City, Samar. May lakas ito ng hangin na 45 km per hour at pagbugso na umaabot sa 75 km per hour. Kumikilos ito patungong kanlurang Hilagang Kanluran sa bilis na 15 km per hour. Samantala nakataas sa signal number 1 sa Luzon, Sorsogon, Masbate kabilang ang Ticao at Burias Island. Romblon, southern portion ng Oriental Mindoro, southern portion ng Occidental Mindoro at northern portion ng Palawan kabilang ang Cuyo at Calamian Islands. Ganyan din sa Visayas, northern Samar, northern at central portion ng eastern Samar, northern and central portion ng Samar, Bilirad, northern portion ng Leyte, northern portion ng Cebu kabilang ang Bantayan Islands, northern portion ng Negros Occidental, central at eastern portion ng Iloilo, Capiz, Aklan at northern at central portion ng Antique kabilang na ang Kaluya Islands. Samantala, ating alamin ang karagdagang lagay ng panahon ngayong oras natin sa ating weather reporter na si Bombo Marian Esmeralda mula mismo yan sa Bombo Radio Weather Center. Bombo Marian. Mga kabombo, narito ang ating ulat panahon sa oras na ito. Shear line na nakakaapekto sa silangang bahagi ng Southern Luzon. Northeast monsoon naman na nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng Luzon.
At sa Metro Manila at nalalabing bahagi naman ng Luzon ay nakakaranas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga mahihinang pag-ulan. Dulot yan ng northeast monsoon. Bagyang maulap naman hanggang maulap na papawirin na may mga pulo-pulong mahihinang pag-ulan ang nararanasan sa lalawigan niya ng Pangasinan dulot pa rin ng northeast monsoon. Samantala, sumikat naman ang araw kaninang alas 6:13 ng umaga, lulubog naman ito mamayang alas 5:26 ng hapon. Samantala, narito naman ang antas ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa Luzon area, ang lungsod ng Dagupan ay nakakaranas ng maulap na panahon kung saan naglalaro ang temperatura sa pagitan ng 22 degrees Celsius hanggang 30 degrees Celsius. Habang lungsod naman ng Kawayan, nakakaranas naman din ng maulap na panahon kung saan ay nararamdaman ang temperatura sa pagitan niya ng 21 degrees Celsius hanggang 26 degrees Celsius. Sa parte naman ng Visayas, ang lungsod ng Cebu ay nakakaranas ng maulap na panahon na may kasamang pagkulog at pagkidlat kung saan nararamdaman ang temperatura sa pagitan niya ng 24 degrees Celsius hanggang 31 degrees Celsius. Habang lungsod naman ng Rojas ay nakakaranas din ng maulap na panahon sa temperatura nga naglalaro naman sa pagitan ng 26 degrees Celsius hanggang 30 degrees Celsius. At sa bahagi naman ng Mindanao, ang lungsod ng Butuan ay nakakaranas ng maulap na panahon kung saan naglalaro ang temperatura sa pagitan niya ng 23 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius. Habang ang Davao naman ay nakakaranas din ng maulap na panahon sa temperaturang naglalaro naman sa pagitan niya ng 24 degrees Celsius hanggang 33 degrees Celsius. At yan muna ang ating ulat panahon para sa oras na ito. Paalala pa rin sa ating mga kabombo na palagi po tayo magdala ng pananggapan laban sa init at sa ulan. Laging tatandaan, iba yung pag-iingat ang kailangan upang sakuna ay maiwasan. Ugaliin na maging updated upang kalamidad ay inyong mapaghandaan. Niyo pong nakasama sa ating ulat panahon para sa oras na ito mula mismo sa Bombo Radio Weather Center. Ito si Bombo Marian Esmeralda nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Samantala sa ating balitang lokal, nakataas na ang Bureau of Fire Protection Pangasinan sa Code Blue. Ang alert status nito bilang paghahanda sa Kapaskuhan at Bagong Taon, habang inaasahan naman na itataas ito sa Code Red simula Disyembre 23 taong kasalukuyan. Sa ilalim ng Code Blue, kalahati ng mga tauhan ng BFP ay naka-standby upang mapalakas ang kahandaan at masigurong kaligtasan ng publiko. Ayon kay Provincial Fire Marshal, Fire Senior Superintendent Marvin T. Carbonell, suspendido ang lahat ng vacation leave maliban sa maternity, paternity at sick leave ng mga bombero. Itiyak din na ang lahat ng tauhan ay on call at handang tumugon sa anumang emergency. Mula Disyembre 23 taong kasalukuyan hanggang Enero 2 taong 2026. Itataas naman ito sa Code Red ang alert status kung saan 100% na ng mga tauhan ay nakaantaway para sa agad na pagtugon sa anumang insidente ngayong holiday season. Samantala, inulunsad na noong Disyembre 1 taong 2025 ng BFP Pangasinan ng Oplan Iwas Paputok na tatagal naman hanggang Enero 2 taong 2026. Dahil dito, mas paigtingin ang operasyon mula Disyembre 15 hanggang Enero 2 na siyang inaasahang kasagsagan ng paggamit ng paputok. Dagdag niya, nagsisimula na din ang mga pagro-roving ng mga tauhan ng BFP sa ilalim ng Oplan Iwas Paputok para magbigay ng kampanya at impormasyon sa mga komunidad tungkol sa mga dapat at hindi dapat gawin upang maiwasan ang paggamit ng iligal na paputok. Hinikayat din ni Fire Senior Superintendent Carbonell ang publiko na magkapagtulungan sa BFP at i-report ang anumang iligal na paggawa ng paputok. Ito ay matapos may naitala sa Barangay Tebeng at Barangay Bacayo Norte sa lungsod ng Dagupan ng paggawa ng iligal na paputok para maiwasan ang mga di inaasahang pangyayari. Ng mga kababayan natin na pag alam nilang mayroong mga ganitong paggawa ng mga paputok ay sana may report kagad. Pero yung ganun pa man, ang mga tao natin binabantayan nito ay yung gaya nga may nangyari na sunog last time. So sana hindi na ito maulit. Yun nga, talagang tinututukan ito ng ating mga kasama, mga kawani ng BFP. Sa iba pang balitang lokal, nananatiling mataas ang presyo ng galunggong sa mga palengke na ngayon ay nasa 280 pesos hanggang 290 pesos kada kilo. Ayon kay Engineer Rosendo So, ang chairman ng Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG, malino na supply ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyo.
Aniya, kunti ang dumarating na galunggong kaya tumataas talaga ang presyo. Bukod dito ay may problema talaga sa paghuli ngayon. Ipinaliwanag pa ni So na dahil sa malamig na ang panahon, lumilipat sa mas malalim na bahagi ng dagat ang mga isda. Kaya mas mahirap hulihin. Ani So, may theory na kapag malamig ang panahon ang isda ay pumupunta sa mas malalim na lugar. Mas mahirap din silang huliin at yun ang nakikitang dahilan kaya nagkakaproblema sa supply ng galunggong. Dagdag pa ng sinag, pati ang mga mangingisda ay apektado dahil kaunti ang kanilang nahuhuli kaya bumababa ang kanilang kita. Nanawagan naman si So na mabigyan ng fuel subsidy ng mga mangingisda upang mapababa ang gastos sa paghuli ng isda. Bagamat may patuloy sa impormasyon, hindi pa rin ito natutugunan ang kakulangan sa merkado. Medyo malamig ang panahon ngayon eh. Isang theory is yung isda pupunta sa mas malalim na lugar. So kaya mas mahirap huliin, no, yung isda. Yun ang isang nakikita natin bakit nagkakaproblema tayo sa galunggong. Buong suporta naman ng Sawang Industriya ng Agrikultura of SIDAG sa pagpapatupad ng minimum suggested retail price para sa mga karning ng baboy upang matiyak na makikinabang ang mga mamimili sa mas abot kayang presyo. Ayon kay Jason Kainglet, ang Executive Director ng SINAG, makatwiran ang pagpapatupad ng MSRP lalo na sa mga kung susundin ang napagkaisahang gastusin sa produksyon. Inahalin tulad niya ang kasalukuyang sitwasyon sa nakalipas na buwan ng Marso kung saan kailan mataas ang gastos ng hog raisers dahilan na upang tumaas ang presyo ng baboy. Dagdag niya, naapektuhan din ang presyo ng karning baboy dahil sa pagdagsa ng murang imported meat kaya makabubuti na mapakinabangan ng mga consumer ang mas mababang halaga sa merkado. Ayon pa kay Kainglet, katanggap-tanggap ang presyo para sa industriya at makatwiran para sa publiko. Tiniyak din ng SINAG na hindi magiging problema ang supply kahit tumaas ang demanda ngayong Kapaskuhan. Git niya hirap na makapagbenta ang hog raisers dahil kapos sa budget ang maraming mamimili kaya sapat na sapat ang kasalukuyang stocks. Sa kabila nito ay tinutulak ng grupo na magkaroon din ng floor price na 210 sa farm gate level. Anya sa kasalukuyang 180 pesos, bawi gastos lamang ang mga magbababoy at may pagkakataong nalulugi pa. Nanawagan naman siya ng mahigpit na pagpapatupad ng MSRP at tiwalang SINAG na sa maayos na implementasyon para yung makikinabang itong mga mamimili at lokal na industriya ng karne ng baboy. Natin talaga pag malayo yung agwat ng farm gate sa retail, dapat po talaga merong mga pagpapatupad ng MSRP para yung pagkalugi po ng ating mga hog raisers ay mapakinabangan naman ng ating mga consumers. We're hoping talaga na maging practice ito na ang laging dapat silipin ay hindi lamang sa presyo sa retail, pero dapat po ay maintindihan din lagi kung magkano po ba ang nakukuhang benta sa ating mga farmers sa mapababoy po siya o mapamanok or even po sa mga crops, vegetables man siya o bigas or mais. Sa iba pang balitang lokal, bukas ang kontradaya sa panukalang amyenda sa Party List System Act na isinusulong sa Senado, kabilang na nga rito ang bagong bersyon ng batas na inihain ni Senator Bam Aquino. Ayon kay Professor Danilo Arawa, ang convener ng grupo, mahalaga ang mga reformang ito upang maibalik ang tunay na diwa ng party list system, ang pagbibigay ng boses sa mga sektor na matagal nang nasa laylayan. Sinabi ni Araw na bagamat maganda ang direksyon ng mga inisyatiba, kailangan pa ito ng mas malalim na refinement upang matiyak na ang mga grupong sasabak sa party list elections ay totoong kinakatawan ng kanilang mga nominees. Dagdag pa niya, bukas ang kontradaya sa pagbabagong inihahain sa batas at nakikita nila itong isang pagkakataon upang ayusin ang mga matagal ng problema sa sistema. Bigyan din niya sa mga nagdaang eleksyon na lumalabas sa karamihan sa mga tumatakbo sa party list ay hindi tunay na nagre-representa ng sektora, kundi bahagi lamang ng political dynasty. Ilan pa umano sa mga nominee ay may kinakaharap na kaso dahilan upang lalo pang mabawasan ang tunay na kinakatawan ng underrepresented sectors. Kasabay nito, nanawagan naman ang kontradaya ng mas mataas na transparency sa pagpapatala ng party list groups at nominees. Dapat aniya ay gawing public at accessible ang lahat ng impormasyon upang masuri ng publiko ang kwalipikado at tapat sa layunin ng mga kandidato. Ibinahagi rin ni Araw na nagsumite sila ng opisyal na reklamo laban naman kay Representative Rodante Marcoleta upang ipakita ang kailangan ng mas mahigpit na pagsusuri sa mga party list na lumalabag sa prinsipyo ng sistema.
Minimok din niya ang Kongreso na palalimin pang reforma hindi lamang sa party list system, kundi pati na rin sa buong electoral system upang masiguro na ang boses sa mga sektora na matagal nang hindi naririnig ay tunay na mabibigyang representasyon. So malinaw na nais lang nilang maupo sa Kongreso at ginamit nila yung party list system para maging backdoor or convenient way in to the halls of Congress. Wag sanang ganon. Kaya yung aral na dapat nating makuha rito, dapat talaga yung mga nasa laylayan sa lipunan, yung bibigyan natin ng espasyo at bibigyan natin ng oportunidad para po maupo sa Kongreso at para yung sectoral agenda ay talagang maipapatupad. Sa uling balitang lokal, pinagtitibay ng maintenance team ng Umingan Plaza ang kanilang araw-araw na operasyon upang masiguro na natiling malinis, maayos at ligtas ang paligid matapos ang formal na pagsisimula at pagdagsa ng mga bisita para sa Christmas light attractions. Maaga silang dumarating, madalas bago pa sumikat ang araw upang agad masimulan ang paglilinis lalo na ngayong patuloy ang pagpasok ng mga tao mula umaga hanggang gabi. Ayon kay Leody Ira, ang head ng labor crew, binubuo ng 13 manggagawang kanilang grupo na sama-samang kumikilos para mapanatiling kaaya-aya ang plaza ngayong maraming programa, events at iba pang mga aktibidad ang sinasagawa sa lugar. Gate niya mahalagang kooperasyon ng bawat isa upang maging maayos sa operasyon at masigurong presentable sa publiko ang plaza. Bahagi ng araw-araw nilang tungkulin ng pagtitipon at pag-aakot ng humigit kumulang 15 drum ng basura na sinasabing mas nadaragdagan tuwing may special okasyon tulad ng kasalukuyang Christmas attraction. Bukod sa regular na paglilinis, maigpit ding minimonitor ng kanilang grupo ang mga bisita, partikular ang mga bata o minor de edad, upang maiwasan ang pag-akyat o paghawak sa mga dekorasyon at pailaw na maaaring masira. Katulang nila dito ang mga nakatalagang pulis, Public Order and Safety Office o POSO, at grupong guardians na tumutulong magbantay at magpaalala sa mga dumadalaw na ingatan ng paligid. Pinaalalahanan din ni Ira ang publiko na makiisa sa pagpapanatili ng kaayusan sa pamamagitan ng tamang pagtatapon ng basura at paggalang sa mga pasilidad sa plaza. Anya malaking tulong ang disiplina ng bawat bisita upang mapanatiling maganda at ligtas na bisita ng Umingan Plaza ngayong panahon ng Kapaskuhan. Marami naman kaming magbibilin sa kanila na kung ano yung tapon sa dapat tapunan ng basura. Problema sa mga kwan. Yun lang naman. Mga siguro mga 15 na drum siguro araw-araw. Lalo na pag ganitong mga okasyon, mas mahigit pa po. Sa tinamang balitang pambansa, sinampan ng kasong perjury sa Office of the Ombudsman ang grupong kontradaya si Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng umano'y pag-amin nito sa isang TV interview na nakatanggap siya ng 112 million pesos na donasyon sa pangangampanya noong panahon ng eleksyon. Nakasaad sa reklamong na isampan ng kontradaya sa pamamagitan ni Atty. Danilo Arau, Atty. Alexander Lacson at Dino D. Leon sa tanggapan ng Ombudsman na inamin ng Senadora sa TV interview noong Nobyembre 7 taong kasalukuyan na tumanggap umano ito ng donasyon sa pangangampanya pero hindi niya ito nailagay sa kanyang Statement of Contribution and Expenditure o SOSE. Sinabi pa ng Senadora na ang pagkakatanggap ng 112 million pesos na donasyon bilang campaign funds noong 2025. Ani lang Senador na rin na umano mismo ang nagsabi sa bandang 1:34 hanggang 2:29 ng mark sa 3:30 ng naturang video clip na hindi na raw na ilagay ang nasabing halaga ng donasyon dahil baka malantad ang pangalan ng mga nagbigay sa kanya. Bukod sa reklamong perjury, nirereklamo rin ng grupo ang umano'y paglabag ni Marcoleta sa Omnibus Election Code sa Commission on Elections dahil sa pagtanggap ng kontribusyon ng tumakbong senador noong midterm elections. Sa ating uling balitang pambansa, umaasa sa Senate Blue Ribbon Committee si Chairman Senator Panfilo Lacson na napapasa na sa Senado ang Independent People's Commission Bill sa susunod na linggo. Ang naturang panukarang batas ang nakikitang nagpapalakas sa Independent Commission for Infrastructure na binuo sa pamamagitan ng isang executive order para sa imbestigahan ng mga anomalyang bumabalot naman sa mga public infrastructure project sa nakalipas sa 10 taon. Ayon kay Lacson, batid ng Senado ang mga hamon na kinakaharap ng naturang komisyon mula noong ito ay binuo. Sa kasalukuyan, wala na ang membro ng Senado at tumatanggi o kumakwestiyon sa naturang panukala at lahat ng mga senador ay nagpahayag ng kanilang pagsuporta para sa itatayong bagong komisyon. Bigyan din ng batikang senador ang pangangailangang mabigyan ng ICI ng independence at immunity mula sa anumang impluensya at political issue upang makapagtrabahong mag-isa.
Umaasa naman ang senador na sa susunod din ang Kamara de Representantes sa magiging hakbang ng Senado o kung hindi man ay mauunang ipasa ang House version. Sa ating mga balita sa iba, yung dagat hindi bababa sa 11 kataong nasawi habang 14 naman na ang sugatan matapos salakayin ng mga armadong lalaki ang isang hostel sa Solvale Township, kanluran ng Pretoria, South Africa. Kabilang sa mga nasawi ang isang 3 taong gulang na bata. Ayon sa pulisya, 3 hindi pa nakikilalang sospek ang pumasok sa naturang lugar kung saan nagiinuman ang ilang residente at basta na lamang nagpaputok ng barila. Wala pang malinaw na motibo ang insidente at wala ring naaresto hanggang ngayon. Inuulat na dakong alas 4:30 ng umaga, local time, nang pasukin ng mga salarin ang gusali at pagbabarili ng grupo ng mga kalalakihan. Kabilang sa mga biktima ang isang 12 anyos na batang lalaki at isang 16 anyos na dalagita. Kinumpirma naman ng tagapagsalita ng pulisya na umabot sa 25 katao ang tinamaan ng bala. Dinagdag pa na ang hostel ay isang illegal na sheben o walang lisensyang inuman na madalas sumanong nagiging sentro ng maramihang pamamaril sa nasabing bansa. Sa ating balita, sa ibayong dagat, ilan sa mga kilalang lugar lamang sa Israel ang nakikitaan ng mga dekorasyong pamasko. Sa panayam ng Bombo Radyo Dagupan kay Luz Villa Durato, ang Bombo International News Correspondent sa nasabing bansa, hindi nakikitaan ng Christmas lights ang ilang mga lugar sa bansa. Bukod lamang yan sa Jerusalem, Nazareth at sa Haifa. Aniya itong mga lugar kung saan kadalasan talagang ipinagdiriwang ang Kapaskuhan. Ang pinasikat ng mga tourist spot sa Israel tuwing Christmas season ay mga Bethlehem dahil dito isinilang si Jesucristo. Sa lugar na ito ay mas makikita ang mga dekorasyong pampasko tulad ng nagsisitaas yung Christmas tree, nagliliwanag na ilaw at maging ang mga naka-Santa Claus costumes. Samantala, may ilang Pilipino naman sa Israel sa kanilang apartment lamang pinipiling magpasko habang iba naman ay namamasyal kasama ang kapwa Pilipino. Nagkaroon din sila ng mga salo-salo at nagsasagawa rin ng Christmas events. Naugnay pa rin yan o kaugnay pa rin ito sa kanilang salo-salo ay hindi nawawala ang mga pagkaing Pilipino na inihahanda tuwing Pasko. At mas nararamdaman naman ang Kapaskuhang nagkakaroon din sila ng munting pagbibigayan o gift giving. Bagaman mayroon din silang simbang gabi sa Israel o isa sa mga misa sa gabi bago sumapit ang Pasko, kanila naman itong dinadaluhan upang mas maramdaman ang Christmas spirit. Lagi yung mga trippers nagdadala ng mga tao papunta doon sa Bethlehem. At doon mo makikita ang taas ng Christmas tree, haba ng daming mga decoration kasi doon sa Bethlehem kadalasan doon Christian, Arab Christian. So para mararamdaman namin yun doon ng Pasko. So nagsusuot ng mga Santa Claus, mga display ng mga Christmas decors. Okay. Sa atin namang balitang espesyal, mga kabombo, hanggang saan ka dadalhin ang iyong kinahihiligan? Isang Briton na mahilig sa mga sasakyang dimotor ang nakagawa ng pinakamabilis na garden shed sa buong mundo na umabot sa bilis na 123.43 mm per hour. Si Brian Cade, 61 years old, ay nagpasya na sumubok magdala ng Guinness World Record matapos mapanood ang programang Record Breakers. Anya matagal na anyang naisip na gumawa ng sariling record attempt ang kanyang shed na may makina at naitala sa bilis na 123.43 mph na tumalo sa dating record ng kapwa Briton na si Kevin Nix noong 2019. Ginawa ng opisyal ang pagsubok sa Elvington Airfield sa New York katuwang ang Straightliners sa Motorsports sa pagsukat ng bilis. Ayon kay Cade, patuloy pa niyang pag-improve ang shed upang mas bumilis pa at tumaas na siyang balang araw ay magawa niya ito ng lisensya para maggamit sa kalsada. Para naman sa ating balitang pangkalakalan, inaasahan ang pagbabago sa presyo sa gasolinahan sa susunod na linggo. Batay sa unang 4 na araw ng International Fuel Trading, sinabi ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero ng mga sumusunod na pagbabago sa presyo. Sa gasolina, tinatayang tataas ito ng humigit kumulang 70 centavos kada litro. Sa diesel, posibleng bumaba ng humigit kumulang 45 centavos sa kada litro. Kerosene, inaasahang magro-rollback naman ng 25 centavos kada litro. Nalinaw naman ni Romero na hindi pa kasama rito sa pagtataya ay ang operating cost sa mga kumpanyang langis at iba pang premium. Ayon sa opisyal, nakaka-apekto sa galaw ng presyuhan sa world market ang ilang geopolitical concerns, kabilang ng pag-atake ng Ukraine sa oil infrastructure ng Russia, tumitinding tensyon sa pagitan ng US at Venezuela at ang labis naman na supply ng krudo sa pandaigdigang merkado.
Samantala sa ating foreign exchange rate, ang isang US dollar may katumbas na 58 pesos na 94 centavos. Bata ito sa datos ng Bankers Association of the Philippines para sa US dollar. Habang sa Bangko Sentral ng Pilipinas naman, sa ibang currencies kung saan ang Singapore o Hong Kong dollar ay may kapalita 7 pesos and 59 centavos. Habang ang Singapore dollar may katumbas sa 45 pesos and 60 centavos. Saudi Arabia Real ay may katumbas na 15 pesos and 74 centavos. Ang euro ay may kapalita na 68 pesos and 79 centavos. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Sa ating balitang pampalikasan, tinambakan ng New York Knicks ng 34 points ang 8-13 team ng Utah Jazz. Wala pang sinayang sandali ang Knicks at agad gumawa ng 23-0 run sa unang quarter sa pangunguna ng point guard na si Jalen Brunson. Matapos ang unang quarter sa 13-41 kung saan tangan ng Knicks ang 28 points na kalamangan. Hindi na nakabawi pa ang Utah at tuluyang tinapos ng New York ang laban sa score na 146-112. Hawak ang 34 points na kalamangan. Naipasok ni Bronson ang 6 na pointers mula sa siyam na kanyang pinakawalan kasama ang perfect 9 free throws. Sa loob ng maikling panahon na kanyang paglalaro, gumawa siya ng 33 points at 4 na assist. Pawang inalat ang Jazz player sa laban nito kontra sa Eastern Conference number 2 team. But perfect ang 6 na free throws ng forward ng kupunan na si Lauri Markkanen. Umabot lamang sa 5 shots itong naipasok nito mula sa 13 na pinakawalan na. Sa pagkatalo ng Jazz, nagbulsta lamang ng 18 points at 9 na rebounds ang bagitong forward. Ito na ang ika-14 na panalo ng New York Knicks ngayong season habang nanatili sa 7 ang pagkatalo nito. Para naman sa ating balitang showbiz, maghahatid ng saya at emosyon ngayong Kapaskuhan sina Vice Ganda at Nadine Lustre sa kanilang muling pagsasama sa pelikulang Call Me Mother na opisyal ng papanood naman mula Desyembre 25 bilang bahagi ng 51st Metro Manila Film Festival. Nag-umapaw ang suporta ng publiko matapos umabot sa mahigit 20 milyong pinagsama-samang views ang official trailer sa loob lamang yan ng 24 hours sa iba't ibang online platforms. Trending topic din sa bansa ang Call Me Mother full trailer. Patunay na matinding excitement ng fans para sa pelikula. Sa direksyon ni June Robles Lana, iikot ang kwento ng Call Me Mother sa walang kupas ng pagmamahal ng mga biological man o binuo o hinubog ng pagkakataon. Gayunpaman, ginagampanan naman ni Vice Ganda si Twinkle, isang loud and proud queer at dating beauty queen trainer na naituturong pagmamahal na parang tunay na magulang matapos niyang kupkupin si Angelo o si Lucas Andalio. Samantala, si Nadine Lustre naman ay gumanap bilang Mara, ang biological na ina ng bata na ngayon matagumpay na model, ngunit pasan pa rin ang sakit ng pag-iwan niya kay Angelo para tuparin ang kanyang mga pangarap. Papaloob naman sina Twinkle at Mara sa isang kasunduang magbabago sa kanilang buhay. Gustong gawing opisyal ni Twinkle ang pag-ampon kay Angelo upang maisama ang bata sa trabaho niya abroad. Papayag naman si Mara ngunit sa isang kondisyon. Tutulungan siya ni Twinkle na maipanalo ang pinakamalaking beauty pageant sa bansa. Isa rin itong makasisayang proyekto dahil ito ang kauna-unahang pelikulang Pinoy na nakapag-shoot sa Hong Kong Disneyland. May special appearance pa sina Mickey Mouse at Minnie Mouse, bagamat may tinagdang oras lamang para sa kanilang palabas sa set. Mga kabombo, yan ang kabuuan ng ating pagbabalita ngayong umaga at bago tayo magtapos, atin munang balikan naging ulo ng ating mga balita. Sa ating tampok na balita, halos 30,000 katao apektado sa pananalasan ng bagyong Wilma habang bagyo bahagyang bumilis pa. Sa ating balitang lokal, Bureau of Fire Protection Pangasinan, nakataas na sa Blue Alert status para sa Kapaskuhan, ngunit Red Alert status itataas sa December 23 habang offline paalala iwas paputok ipinatutupad. Sa ating balitang pambansa, kasong perjury sinampas ang ombudsman laban kay Senador Rodante Marcoleta. Sa ating balitang ibayong dagat, mass shooting sa South Africa, ikinasawi ng hindi bababa sa 11 katao. Sa ating balitang espesyal, isang Briton ginawang mabilis na sasakyan ng kanyang garden shed para makapagtala ng world record. Sa ating balitang pampalakasan, New York Knicks tinambakan ng 34 points ang Utah Jazz. Sa ating Bombo News Alastis, lifestyle check sa First Family, tunay nga bang hakbang tungo sa transparency at pananagutan. Mga kabombo, maaaring tutukan ng mga kaganapan updates sa mga latest na pangyayari sa pamamagitan ng ating himpilan ng Bombo Radyo Dagupan. Christmas is a time for sharing.
giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, sa ating Christmas countdown, meron na lamang po tayong 18 days bago sumapit ang Pasko. So ngayon yung Bombo News and Views Morning Edition ngayong araw ng Linggo, Disyembre 7, taong 2025 at kami ang inyong naging tagapagbalita. Bombo Myra Reside. At Bombo Oliver Dacumus, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa gitna ng mga usapin hinggil sa pamamahala sa katiwalian, muling umuugong ang panawagan para sa lifestyle check-up sa First Family. Para sa marami, ito ay isang makabuluhang hakbang tungo sa pagsasabuhay ng tunay na transparency at pananagutan. Ngunit para sa ilan, ito raw ay politika lamang at puno ng ingay kaysa substansiya. Sa ganitong konteksto, mahalagang pagnilayan kung ano ba talaga ang layunin at bigat ng isang lifestyle check at kung kaya ba nitong ibalik ang kumpiyansa ng publiko sa pamahalaan. Una, ang lifestyle check ay simbolo ng walang kinikilingan na pamantayan. Kung ang mga ordinaryong kawani ng gobyerno ay kailangang sumailalim sa pagbusisi ng kanilang pamumuhay upang tiyaking ito'y akma sa kanilang kita, mas lalo ang makatarungang ilipat ito sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan. Ang First Family, sa ganitong paraan, ipinapakita na walang exempted sa pagsubok at pagsusuri at ang batas hindi lamang para sa mababa ang posisyon. Pangalawa, ang isang maayos at independent na lifestyle check maaring maglinaw sa mga tanong ng publiko. Hindi mapipigilan ang mga haka-haka, paratang o intriga hanggat walang malinaw na datos mula sa isang lehitimo at transparent na investigasyon. Kung tunay na malinis, walang dapat ikabahalang sinuman at kung may makitang irregularidad, mas mabuti na ito'y mailantad kaysa patuloy na pagdudahan. Gayunpaman, hindi sapat ang lifestyle check kung ito'y gagamitin lamang bilang pampolitikang sandata. Ang kredibilidad ng proseso ang pinakamahalaga. Kung ang magsasagawa nito ay may bahid ng politika o kung ang resulta hindi ilalantad ng buo sa publiko, mananatili lamang itong simbolikong hakbang na walang tunay na saysay. Transparency without accountability is simply decoration. Yan ang ating Bombo News Analysis sa oras na ito. Nakasama nyo si Bombo Justin Fontanilla Rosete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!